Paano kung ang mundong pinaniniwalaan mo sa loob ng 40 taon ay biglang madurog sa ilang oras lamang na paglipad? Masasalamin mo ba ang matinding pagkabigla? Isang mahirap na bansa, isang bansang nangangailangan ng tulong. Iyan ang larawan ng Pilipinas. 40 taon na ang nakalilipas. Isang imahe na nabubuhay na lamang sa alaala ng isang matigas ang ulong veterano ng US Navy. Ngunit ngayon, ang buong mundo ay nagkakagulo. Nag-uunahan na marating ang bansang iyon. Dahil sa pananalig sa kanyang mga lumang alaala, isang ama ang nagalit ng husto sa desisyon ng kanyang anak na babae na manirahan sa Pilipinas. Upang patunayan na siya ang tama, tumawid siya ng karagatan. Ngunit ang naghihintay sa kanya ay isang kinabukasang hindi niya kailanman inakala at isang katotohanang yayanig sa kanyang kaluluwa. Ito ay isang kwento ng himala, kung saan ang pag-aalinlangan ay nagiging paggalang, at ang isang pusong bato ay natutunaw ng luha. Bakit nga ba labis na nabibighani ang mundo sa Pilipinas? Ang nakakagulat na dahilan at ang paglalakbay na nagpabago sa buhay ng isang matandang veterano ay magsisimula na ngayon. Nagkakagulo ang mga embahada ng Pilipinas sa buong mundo dahil sa dagsaan ng mga aplikasyon para sa bisa. Ang bilang ng mga dumarating sa Ninoy Aquino International Airport ay umabot sa pinakamataas na tala. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit dinadagsa ng mundo ang Pilipinas ay nabunyag na. Breaking news. Ang mga paliparan sa buong mundo ay paralisado dahil sa mga taong umaasang makarating sa Pilipinas. Kahit na triple ang presyo ng mga tiket sa eroplano, ang mga tao ay pumipila pa rin desperadong makasakay. Ang mga nakakuha ng tiket ay nagsisigawan sa tuwa, habang ang mga hindi ay napapaiyak sa kabiguan. Ang Philippine Fever ay literal na sumasakop sa buong mundo. Sa gitna ng malaking alon na ito, isang dating miyembro ng US Navy ang makakarinig ng mga salitang parang kulog sa isang maaliwalas na langit. Ang kanyang anak na babae ay nagdeklara ng kanyang paghanga sa Pilipinas. At sinundan pa ito ng kanyang anak na lalaki. Para sa ama, ang Pilipinas sa kanyang mga lumang alaala ay isang lugar na walang kinabukasan. Ngunit paano kung sa paglapag nila sa NAIA, ang buong pundasyon ng kanilang buhay ay biglang gumuho? Ano nga ba ang mayroon sa Pilipinas na kinababaliwan ng buong mundo? Maging ang CNN ay nag-organisa ng isang espesyal na ulat tungkol sa sitwasyong ito. Ating ilalahad ngayon ang tunay na mukha ng Pilipinas. Ang umaga sa subway ng New York ay palaging parang isang larangan ng digmaan. Sa gitna ng rush hour sa Times Square Station, habang inaayos ko ang aking notebook para sa panayam, ang ingay ng libu-libong mga yapak ay umaalingaw-ngaw. Ako si Isabela, isang mamamahayag, at kailangan kong mag-ulat tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa Silicon Valley. Ang amoy ng amag mula sa ilalim ng lupa at ang kumikislap na ilaw ng mga billboard ay nagdudulot ng pagkahilo. At doon nangyari iyon. Huwag! Tulong! Isang matinis na sigaw ang bumasag sa ingay. Sa isang iglap, lahat ng mga mata ay napako sa iisang direksyon. Isang matandang babae ang napaupo sa sahig, habang isang lalaking nakaitim na hoodie ang humablot sa kanyang handbag at sinubukang maglaho sa karamihan. Nandyan ang dogtag ng asawa ko. Ang nanginginig na tinig ng matanda ay tumusok sa aking puso. Ang mga tao sa paligid ay kinuha ang kanilang mga smartphone at nagsimulang mag-video. Ang ilan ay sumisigaw ng, "Oh my God!" Ngunit nanonood lamang. Walang sino man ang kumilos upang tumulong. Maging ako ay natigilan. Sa mismong sandaling iyon, isang tao ang mabilis na dumaan sa aking tabi. Isang binatang Asyano. Hindi siya tumakbo. Sa halip, tila kalmado niyang sinusuri ang paligid, na parang isang grandmaster ng chess na kinakalkula ang posibleng takbuhan ng magnanakaw. At sa isang kilos lamang, tumpak niyang hinarangan ang daraanan ng salarin. "Anong ginagawa mo?" Sigaw ng magnanakaw, ngunit hindi siya pinansin ng binata. Nang sinubukan ng magnanakaw na umiwas, isang mabilis na sipa mula sa binata ang nagpatumba sa kanya. Hindi ito isang marangyang sipa.
Isang simpleng pag-angat lamang ng paa, ngunit bumagsak ang magnanakaw sa sahig. Arj. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hawak na ng binata ang kanyang braso. Isang galaw na tanging isang taong sanay sa martial arts ang makakagawa. Manatili ka lang dyan hanggang dumating ang mga pulis. Ang sabi ng binata, sa isang nakakagulat na kalmadong boses. Ang kanyang accent sa Ingles ay bahagyang kakaiba, ngunit ito ang nagbigay diin sa kanyang presensya. Dumating agad ang mga pulis. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Itaas ang mga kamay ninyo! Kayong dalawa! Itinutok ng pulis ang kanyang baril. Dahan-dahang itinaas ng binata ang kanyang mga kamay, nang walang anumang takot. Tinatabangan ko lang po siya. Siya po ang salarin. Itong binata ang tumulong sa akin. Desperadong sigaw ng matandang babae. Tama po, nakita po namin. Nagsimulang magsalita ang mga tao sa paligid. Sa wakas ay naunawaan ng mga pulis ang sitwasyon at dinala ang magnanakaw. Ibinigay ng binata ang handbag sa matanda at nagtanong, "Okay lang po ba kayo?" "Salamat, maraming salamat," sabi ng matanda habang umiiyak at mahigpit na niyayakap ang kanyang bag. "Pamana po ba iyan ng yumaong asawa ninyo?" Marahang tanong ng binata. Tumango ang matanda at nanginginig na ipinakita ang dog tag. Naging sundalo siya na nakadestino sa Pilipinas noon. Ito na lang ang natitira sa akin. Ang ekspresyon ng binata ay biglang naging magalang. Yumuko siya ng bahagya at sinabing, "Nagpapasalamat po ako sa kanyang serbisyo. Dahil sa kanya, naging ganito ang bansa ko ngayon." "Pilipino ka ba?" Gulat na tanong ng matanda. "Opo, ako po si Jose Miguel, galing sa Pilipinas. Pinanood ko ang buong pangyayari nang hindi humihinga. Dahil ba sa aking propesyon bilang mamamahayag, bawat kilos niya ay hindi ko maalis sa aking paningin. Ang kanyang tumpak na galaw sa paghuli sa magnanakaw, ang kanyang kahinahunan sa harap ng mga pulis, at ang kanyang kabaitan sa matanda. Isang tunay na mandirigmang Pilipino ang pumasok sa isip ko. Naalala ko ang palaging sinasabi ng aking ama, "Mga Pilipino, hindi sila makakatayo sa sarili nilang mga paa kung wala ang tulong ng Amerika." Ngunit iba ang binatang nasa harap ko. Kumilos siya na parang isang bihasang Special Forces operative, habang pinapanatili ang kanyang kabutihang loob. Nang akmang aalis na siya, hindi ko napigilang tawagin siya. "Sandali lang," lumingon siya, at ako'y biglang nataranta. "Ah, ang galing niyo po." "Hindi naman po. Kahit sino ay gagawin iyon." Ngumiti siya ng may kababaang loob at umakyat sa hagdan ng subway. Nakatayo lang ako roon nang matagal. Ang tapang, husay, at kababaang loob na ipinakita ng binatang Pilipino sa gitna ng New York ay nag-iwan sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ibang-iba siya sa Pilipinas na naaalala ni Papa. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit mayroon akong kutob na magkikita kaming muli. Kung mayroong tinatawag na tadhana, marahil ito na iyon. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, hindi maalis sa isip ko ang ingay ng subway at ang kalmadong mga mata ni Jose Miguel na nagniningning sa gitna ng kaguluhan. Nagsimula na ang hapunan at habang naghihintay na mailabas ang pagkain, maingat akong nagsalita. Gusto kong ibahagi sa aking pamilya ang kamangha-manghang naranasan ko. "Papa, nakakita ako ng isang kahanga-hangang tao kanina. Sa subway, isang binatang Pilipino ang humuli sa isang magnanakaw. Sa sandaling nabanggit ko ang salitang Pilipino, ang tinidor ni Papa, si Ricardo, ay huminto sa ere. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Hindi ko iyon pinansin at nagpatuloy sa aking kwento. Siguradong sanay siya sa arnis. Ang ganda at tumpak ng bawat galaw niya. Suminghal si Papa. Ang tunog na iyon ay parang isang matulis na karayom na tumusok sa aking dibdib. Pilipino? Noong panahon ko, wala silang magawa kung walang tulong ng Amerika. Malamig ang kanyang boses. Bigla akong natigilan. "Isabela, hindi mo alam ang totoong Pilipinas. Hindi mo maiisip kung ano ang nakita ko sa Subic noong dekada 80. Tumayo si Papa nang walang imik
at mabigat na naglakad patungo sa kanyang opisina. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya dala ang isang luma at maalikabok na leather album. Tingnan mo ito. Ipinakita niya ang mga luma at naninilaw na larawan. Sa mga larawan, may mga hindi sementadong kalsada at mga lumang bahay na gawa sa kahoy na tila babagsak na. Ito ang totoong Pilipinas na naaalala ko. Mga bata na buong araw pumipila sa labas ng base para lang makakuha ng isang pirasong tsokolate na ihahagis namin. Mga taong nanlalaki ang mga mata sa isang delatang pagkain mula sa PX. Ang mga larawan ay tila mga talaan mula sa ibang mundo. 40 taon na ang nakalipas, Papa. Mahinang sabi ng kapatid kong si Marco. 40 taon? Sa tingin mo ba'y madaling magbago ang diwa ng isang bansa? Matalim na tiningnan ni Papa si Marco. Papa, ang Pilipinas na naaalala mo ay parang isang lumang litrato. Hindi na sumagot si Papa sa biro ni Marco. Sa halip, isa pang larawan ang inilagay niya sa harap ko. Ito ay larawan ng mga sundalong Pilipino na may hawak na baril sa harap ng isang Amerikanong instruktor. Tingnan mo ito. Tinuruan namin sila mula sa simula hanggang sa dulo. Ang aming kagamitan, ang aming taktika. Wala sila kung wala kami. Maingat akong nagsalita. Marahil ganoon nga po noon. Pero iba po ang binatang nakita ko kanina. Tunay siyang profesional. Profesional? Ngayon ay tumawa na si Papa ng malakas. Sa pagkakaalala ko, palagi silang nakasunod sa amin, abala sa panggagaya. Hey Joe, $1. Iyan ang pinakamadalas kong narinig na Ingles sa buong serbisyo ko. Wala na akong lakas para makipagtalo. Masyadong matibay ang mga alaala ni Papa. At ang pader ng mga alaalang iyon ay hindi kayang gibain ng isang eksenang nakita ko lamang. Sa isip ni Papa, ang nakaraang Pilipinas ay naging isang fossil. Ngunit sa aking isip, ang mga lumang larawan ni Papa at ang matingkad na imahe ni Jose Miguel sa subway ay patuloy na nagbabanggaan, maliwanag na may ipinapakita siyang bago. Isang bagay na iba sa Pilipinas na naaalala ni Papa. Magkikita pa kaya kami? Kakaibang isipin, ngunit iyon ang pumasok sa aking isip at hindi ko pa alam noon na bibigyan ako ng tadhana ng pagkakataong makita kung alin ang totoong Pilipinas. Noong weekend, abala ang Fifth Avenue. Nasa gitna ako ng maingay na Apple Store para tingnan ang specs ng isang bagong laptop. Ang sigla ng kalye sa labas at ang init sa loob ng tindahan ay nakakahilo. At doon ito nangyari. Mula sa labas ng tindahan, narinig ko ang desperadong sigaw ng isang ina na nawawalan ng anak. Jayden! Jayden! Pakiusap! Tulungan niyo akong hanapin ang anak ko! Ang kanyang boses ay bumasag sa ingay. Maputla ang kanyang mukha at walang tigil. Ang pag-agos ng luha. Nag-aalala ang mga tao sa paligid. Ngunit walang nakakaalam kung paano hahanapin ang isang 5 taong gulang na bata sa napakalaking mall na iyon. Ako man ay nababalisa, ngunit hindi makakilos. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na silweta ang tahimik na lumapit sa ina. Si Jose Miguel, ang binata mula sa subway. Tumayo siya sa harap ng nagpapanik na ina at nagsalita sa isang nakakagulat na kalmadong boses. Kalma lang po, ma'am. Mahahanap po natin siya. Ano po ang huli niyang gustong makita? Ice cream. At isang laruang Spider-Man. Agad na kinuha ni Jose Miguel ang kanyang smartphone at binuksan ang mapa ng mall. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa screen. Okay. Ang mga ice cream shop ay nasa 2nd at 3rd floor at ang mga laruang Spider-Man ay nasa Disney Store sa 4th floor. Tila isa siyang AI na sinusuri ang daloy ng trapiko. Mabilis niyang kinakalkula ang posibleng ruta ng bata. Kung mahilig po si Jayden magtago. Oo, palagi siyang nagtatago sa likod ko. Sagot ng ina habang umiiyak. Kung ganoon, malaki ang posibilidad na nasa Disney Store siya sa 4th floor. Kapag natatakot ang mga bata, madalas silang nagtatago sa likod ng paborito nilang superhero.
Humingi rin siya ng tulong sa mga tao sa paligid. Maaari po bang maghiwa-hiwalay tayo at maghanap sa iba't ibang palapag? Ako na po ang pupunta sa fourth floor. Dahil sa kanyang lohikal at kalmadong mungkahi, nagsimulang kumilos ang mga tao. Mabilis na umakyat si Jose Miguel sa escalator. At ako'y sumunod na parang may humihila sa akin. Pagdating sa Disney Store, tumakbo si Jose Miguel sa section ng Spider-Man at sumigaw, "Jaden! Emergency call mula sa Spider-Man headquarters. Bumalik ka na kay Mama." Sa isang iglap, isang maliit na ulo ang sumilip mula sa likod ng isang malaking figura ng Spider-Man. Umiiyak na niyakap ng ina ang kanyang anak at nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, lumapit sa akin si Jose Miguel. "Nagkita po ulit tayo, Miss Isabela." Nagulat ako na naaalala niya ang pangalan ko. "Paano niyo po nalaman ang pangalan ko?" "Nakita ko po sa press ID niyo noong nasa subway tayo." Ngumiti siya ng malumanay. "Hindi ko maitago ang aking paghanga. Ang galing niyo po." Siguro po'y dahil sa trabaho ko. Kaming mga Pilipinong inhinyero ay hindi sanay sa mga hindi mahusay na sitwasyon. Palagi naming hinahanap ang pinakamabilis na paraan. "Isa po kayong AI engineer?" Bumilis ang tibok ng aking puso. Ito ay isang halo ng purong intelektual na interes at personal na paghanga sa kanya. Nang akma ko na siyang aayain para magkape, isang maikling alarma ang tumunog mula sa kanyang telepono. Ay, oras na pala. Tumingin si Jose Miguel na tila nahihiya. "Paumanhin po. May video conference ako sa aming head office sa Manila. Kailangan ko na pong umalis." "Ah, sige po. Siyempre, abala kayo." Hindi ko maitago ang aking panghihinayang. Dapat ay kinuha ko man lang ang kanyang contact number. "Ganito na lang ba kami ulit magkakahiwalay?" Tila nabasa niya ang aking isip. Tumingin siya sa akin ng may mainit na ngiti. "Sabi nila'y maliit lang ang New York. Pero malaki pa rin po ito. Sana magkita po ulit tayo, Miss Isabela." Nagbigay siya ng isang maikling tango at nawala sa karamihan. Matagal kong pinanood ang kanyang likod. Ang kanyang huling mga salita, "Sana magkita po ulit tayo," ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Isa lang ba iyong simpleng paalam? Sinisi ko ang aking sarili sa hindi pagkuha ng kanyang numero. Ngunit sa hindi malamang dahilan, may malakas akong kutob na hindi pa ito ang katapusan. Sa buong weekend, hindi maalis sa isip ko ang pangalang Jose Miguel at ang salitang tadhana. Habang kinaiinisan ko ang sarili ko sa hindi pagkuha ng kanyang numero, mayroon pa ring isang maliit na pag-asa na hindi pa ito ang wakas. At tila sinusubok ng tadhana ang aking puso. Dahil noong Lunes ng umaga, muli siyang nagpakita. Sa gitna ng malakas na ulan, nagtungo ako sa research facility ng isang kilalang kumpanya ng teknolohiya sa New Jersey na may malaking operasyon sa Pilipinas. Naghahanda ako ng isang artikulo tungkol sa pinakainaabangang teknolohiya ng taon, self-driving vehicles. Sa totoo lang, may kaunti akong pag-aalinlangan. Makakasabay kaya ang isang kumpanyang may R&D sa Pilipinas sa mga higante ng Silicon Valley tulad ng Google o Tesla? Isang pamilyar na pag-aalinlangan ang nasa sulok ng aking isip. Ang gusali ng research facility ay ganap na sumira sa aking mga inaasahan. Sa kabila ng basang damuhan, isang simple ngunit kahanga-hangang gusali na gawa sa salamin ang nakatayo. Pagpasok sa lobby, isang tahimik na kapaligiran, at ang matinding focus ng mga mananaliksik ang sumalubong sa akin. Umupo ako sa gitna ng mga mamamahayag mula sa mga kilalang media outlet tulad ng Wall Street Journal at Wired. Ilang sandali pa, isang Amerikanong direktor ng research facility ang umakyat sa entablado. "Ang teknolohiyang ipapakita namin ngayon ay hindi lamang isang simpleng pag-unlad. Ito ay isang paradigm shift. At ang inobasyong ito ay hindi magiging posible kung wala ang aming partner team mula sa Pilipinas." Pagkatapos ng kanyang mga salita, isang pinto sa gilid ng bulwagan ang bumukas at pumasok ang isang grupo ng mga Pilipinong inhinyero. At sa unahan, may kumpiyansang naglalakad ang isang lalaki. Ang puso ko ay tila nahulog sa sahig. Si Jose Miguel. Bakit siya naririto?
Nablangko ang aking isip. Hindi ito isang pagkakataon. Tila may gustong ipakitang mahalaga sa akin ang tadhana. Ang chief engineer ng aming team mula sa Pilipinas, Dr. Jose Miguel Reyes. Doktor? Isa siyang doktor? Walang bahid ng kaba. Hinawakan ni Jose Miguel ang mikropono. Ang J-Drive system na aming binuo ay higit na nakalalamang sa anumang kasalukuyang teknolohiya. Pagdating sa kakayahang magmaneho sa masamang panahon, nagbulungan ang mga tao sa kanyang mapanghamong pahayag. Sa screen, isang simulation ng isang highway na binubuhusan ng malakas na ulan ang ipinakita. Ang mga sistema ng ibang kumpanya ay nagpakita ng operation failure, ngunit ang aming sistema, kasabay ng mga salita ni Jose Miguel, ang sasakyan sa screen ay nagsimulang magmaneho ng perpekto, walang kahit isang pagkakamali. Isang reporter mula sa TechCrunch ang nagtanong ng matalas, paano ninyo nalutas ang isang problemang hindi malutas ng Google sa loob ng 10 taon? Ngumiti si Jose Miguel. Sinanay ng Google ang kanilang AI sa maaraw na panahon ng California. Ngunit sinanay namin ang aming AI sa gitna ng mga bagyo at baha sa Pilipinas. Para sa amin, ang kahirapan ang pinakamahusay na data. Nang matapos ang presentasyon at bumaba siya mula sa entablado, nagtama ang aming mga mata. Nilampasan niya ang ibang mga reporter at diretsong naglakad patungo sa akin. Nagkita na naman po tayo, Miss Isabela. Mukhang hindi na ito masasabing pagkakataon. Bahagyang nanginginig ang aking boses. Kung ganoon, tadhana na ba ito? Naglaro ang kislap sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso at nagpasya akong hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito nang akma ko na siyang aayain para magkape. Isang reporter mula sa Wall Street Journal ang biglang sumingit sa pagitan namin. Hindi man lang niya ako tiningnan at hinarangan si Jose Miguel. Dr. Reyes, maaari po ba kayong makapanayam ng sandali? Tungkol po sa quantum sensor data processing na nabanggit ninyo, napaurong ako. Nanlamig ang aking puso. Sino ba naman ang tatanggi sa isang eksklusibong panayam sa pinakamalaking business newspaper sa mundo? Mukhang ganito na naman kami magkakahiwalay. Ngunit, iba. Si Jose Miguel. Humarap siya sa reporter at sinabi sa isang magalang ngunit matatag na tono. Nagpapasalamat po ako sa inyong interes. Ngunit mayroon po akong naunang kasunduan. Maari po kayong mag-request sa aming communications team para sa mga detalye at sasagutin po namin iyon. Naunang kasunduan? Nagtaka ako. Kung mayroon siyang appointment, bakit siya diretsong lumapit sa akin? Hindi ko maintindihan. Nang tumalikod na ang reporter, muling tumingin sa akin si Jose Miguel na may pinakamalambing na ngiti. Paumanhin po sa abala, sabi niya. Ngayon, maaari na po ba nating ituloy ang aking naunang kasunduan? Noon ko napagtanto na ako pala ang kanyang naunang kasunduan. Tila sasabog ang aking puso. Nagtanong siya, Miss Isabela, kung okay lang po sa inyo, gusto niyo po bang magkape tayo? Hirap man. Tumango ako. Oo. Sige. Habang nakatingin ang mga naiinggit na reporter, magkasabay kaming lumabas ng research facility. Opo. Mula dito hanggang sa coffee shop, hindi ko hahawakan ang manibela. Ang sasakyan ay umandar ng napakakinis. Ang kanyang mga kamay ay tahimik na nakapatong sa kanyang mga hita. Ako po ang gumawa ng sistemang ito. Kung hindi ko pagkakatiwalaan ang sarili kong teknolohiya, sino pa po ang magtitiwala? Ang mga salitang iyon na puno ng kumpiyansa ay muling nagpabilis sa tibok ng aking puso. 3 pagkikita. Isang bayani sa kalye, isang matalinong problem solver, at isang world-class na siyentista. Natiyak ko na. Ang pagkikita namin ng lalaking ito ay isang hindi maiiwasang pangyayari na babago sa aking buhay. Simula noon, ang aming unang date ay naitakda sa Biyernes ng gabi, 1 linggo pagkatapos. Dinala ako ni Jose Miguel sa Little Manila sa Queens. Sa pagpasok ko sa lugar na iyon, tila napunta ako sa ibang lungsod. Mga karatula sa wikang Filipino, makukulay na parol, ang kakaibang amoy ng adobo at sinigang, at ang tunog ng OPM.
na umaalingaw-ngaw. Mahigit 10 taon na akong nakatira sa New York. Pero ngayon lang ako nakarating dito, sabi ko nang may pagkamangha. Ito po ang munting Pilipinas na nakatago sa Manhattan. Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo ang tunay na Pilipinas. Dinala ako ni Jose Miguel hindi sa isang tradisyonal na karinderya, kundi sa isang modernong restaurant na may magandang interior. Pagkaupo namin, isang waiter ang nag-abot ng tablet at wala pang 5 minuto matapos naming umorder, dumating na ang aming appetizer. Namangha ako sa bilis. Ang bilis po ng lahat dito, hindi maiisip sa New York. Habang pinupuno ang aking baso, ngumiti si Jose Miguel. Maraming dayuhan ang nag-aakalang nagmamadali lang kami. Hindi po ba? Tanong ko. Medyo iba po ang diwa nito. Naging seryoso ang kanyang mga mata. Kailangan naming muling itayo ang isang bansang nawasak ng digmaan. Ang mga nagawa ng ibang bansa sa loob ng 100 taon, kailangan naming habulin sa loob lamang ng ilang dekada. Para sa amin, ang bilis at kahusayan ay paraan para mabuhay. May bahid ng pagmamalaki sa kanyang boses. Ang pagiging pursigido na iyon ay nakatatak na sa DNA ng mga Pilipino. Ang pagkahilig na hanapin ang pinakamahusay na paraan. Ang diskarte. Iyon po ang nagtulak sa amin na lumikha ng mga dekalidad na produkto at sistema ngayon. Habang nakikinig ako, naalala ko ang nakita ko sa research facility. Ang kanyang team na lumutas sa isang problemang hindi malutas ng mga veteranong inhinyero sa loob ng maraming taon. Ito rin ba ay resulta ng diskarte ng mga Pilipino? Kaya po sa Pilipinas, ang ideya kahapon ay maaaring maging produkto na ngayon. Para sa amin, ang inobasyon ay isang agarang gawain na walang oras para sa pag-aalinlangan. Tumango ako. Ang bansang umaasa sa Amerika sa alaala ng aking ama, paano ito naging isang pandaigdigang leader sa teknolohiya sa loob lamang ng isang henerasyon? Tila nakita ko ang isang piraso ng sikreto. Nang gabing iyon, marami kaming napag-usapan, ang kanyang pagkabata, ang aking mga araw sa kolehiyo, ang aming mga pangarap, at mga sugat. Seryoso siyang nakinig sa aking mga kwento, at naramdaman ko ang lakas na nakatago sa kanyang kababaang loob. Pauwi, napansin kong ang aking puso ay puno ng ibang uri ng kaba. Hindi na ito simpleng paghanga o interes. Nagsimula akong respetuhin ang isang kaluluwa at ang kasaysayan ng bansang humubog sa kanya. At gusto kong malaman pa ang higit patungkol sa kanya. Pagkatapos ng aming unang date, ang aking puso ay puno ng pag-usisa tungkol sa kanya. At kinabukasan, Sabado ng umaga, nag-alok si Jose Miguel ng isang hindi inaasahang mungkahi. Gusto mo bang sumama sa isang espesyal na lugar ngayon? May init sa kanyang boses. Akala ko ay dadalhin niya ako sa isang nakatagong lugar sa New York o isang magandang restaurant. Ngunit dinala niya ako sa isang luma, ngunit maayos na veterans center sa isang tahimik na lugar sa Brooklyn. Isang batang Pilipinong inhinyero at mga Amerikanong veterano ng digmaan, isang kakaibang kombinasyon. Pagpasok namin, sinalubong kami ng 5 o 6 na matatandang lalaki sa isang espasyong puno ng mga medalya at lumang larawan. JM, nandito na pala ang henyo natin. Anong mahika ang ipapakita mo sa amin ngayon? Tinanggap nila siya na parang tunay na apo. Sanay na umupo si Jose Miguel at kinuha ang isang tablet at maliliit na aparato mula sa kanyang bag. Naghanda po ako ng isang espesyal na regalo para sa inyo ngayon. Isang AI fraud prevention app na binuo sa Pilipinas. Isang matandang veterano ang nagtanong, bakit mo ito ibinibigay ng libre? Inilapit ni Jose Miguel ang kanyang upuan at tiningnan ang matanda sa mata. Nakatira po kayo sa Pilipinas noon. Hindi po ba? Oo. Naglingkod ako sa Subic noong panahon ng pagbangon pagkatapos ng digmaan. Hindi ko malilimutan ang hirap noon. Naging magalang ang ekspresyon ni Jose Miguel. Dahil po sa inyo, napanatili ng aking bansa ang kapayapaan at umunlad. Ito po ay isang maliit na pasasalamat lamang sa utang na loob ko sa inyo, naluha ang matanda.
Sino ang mag-aakala na ang bansang pinrotektahan namin ay magpapalaki ng isang kahanga-hangang binata tulad nito? Sa loob ng isang oras, ininstall ni Jose Miguel ang app sa mga smartphone ng mga matatanda. Ngunit hindi ito simpleng teknikal na tulong. Seryoso siyang nakinig sa kwento ng bawat isa. Nagtanong tungkol sa kanilang mga anak at apo. At sabay na tumawa. Habang tinitingnan ang mga larawan, paglabas namin ng center, tinanong ko si Jose Miguel. Ang galing niyo po talaga. Bakit niyo po naisipang gawin ito linggo-linggo? Tumingin siya sa paglubog ng araw sa likod ng Brooklyn Bridge. Sa kulturang Pilipino, malalim po ang konsepto ng utang na loob. Maraming kabataan noon ang nagbuhos ng kanilang pawis para sa aming bayan. Dahil sa kanilang sakripisyo, nakamit namin ang kalayaan at kasaganaan. Kailangan po naming ibalik ang utang na loob na iyon. Hindi ako makapagsalita. Ngayon, kami naman po, panahon na para suklian ang kabutihang iyon, gamit ang teknolohiya, kultura, at isang mainit na puso. Sa buong mundo, kapag nakikita ko ang mga salitang gawa sa Pilipinas, nakakaramdam ako ng pagmamalaki. Dahil ang mga produkto at kulturang aming nilikha ay nagpapayaman na ngayon sa mundo. Nang araw na iyon, tila nakita ko ang tunay na kaluluwa ng Pilipinas sa pamamagitan ni Jose Miguel. Isang mapagkumbaba ngunit matatag na pagmamalaki. Isang hindi nakakalimot na utang na loob. At isang mainit na pagnanais na lumikha ng isang mas mabuting mundo. Muling bumilis ang tibok ng aking puso para sa kanya. Noong linggo, pagkatapos ng pagbisita sa Veteran Center, iba ang hangin sa aming hapagkainan. Buong araw, naramdaman ko ang mabigat na katahimikan mula sa opisina ni Papa. Nakakatakot isipin kung anong epekto ng mga kaganapan kahapon sa kanya. Ngunit naramdaman ko rin ang isang malakas na obligasyon na magsalita. Ang aking nararamdaman para kay Jose Miguel ay hindi na isang sikretong maitatago. Ito ay isang katotohanang kailangan kong ipaglaban. Nang halos maubos na ang steak, sa wakas ay nagkalakas ako ng loob. Ang tunog ng paglalapag ko ng aking kubyertos ay tila napakalakas. Ma, pa, may sasabihin po ako. Nag-aalalang tumingin sa akin si Mama, habang si Marco ay nagtaas ng kilay na may interes. Si Papa, habang hawak ang kanyang baso ng alak, ay tumango na parang walang pakialam. Sige, sabihin mo. Huminga ako ng malalim at sinabi ang pinakamahalagang pangungusap sa aking buhay. May sineseryoso po akong tao ngayon. Nakita kong halos sumipol si Marco. Si Papa ay nagpakita ng interes. Oh, talaga? Sa wakas, yung kaibigan mo ba sa Wall Street o yung nasa law firm? Binanggit niya ang mga pangalan ng mga pamilyar na pamilya. Pinutol ko ang sinasabi ni Papa at nagsalita ng may kalmado ngunit matatag na boses. Hindi po. Ang pangalan niya ay Jose Miguel. Isa siyang Pilipino, isang AI researcher para sa isang tech company. Sa isang iglap, tumigil ang lahat ng tunog. Ang baso ng alak sa kamay ni Papa ay nanginginig, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. At ang mga alaala ng 40 taon na ang nakalipas ay muling nagpalamig sa kanyang mga mata. Anong sabi mo? Pilipino. Wow, ate. Yung bayani sa subway. Tinitigan ako ni Papa ng diretso at sinabi na parang isang hatol. Hindi pwede. Maaari ko po bang malaman ang dahilan? Nanginginig ang aking boses. Dahil kilala ko sila. Sa loob ng 40 taon, nakita ko kung ano sila. Hindi ko hahayaang mapunta ang anak ko sa ganoong lugar. Marahas na inilapag ni Papa ang kanyang napkin at tumayo. Sinubukan siyang pigilan ni Mama, ngunit walang nangyari. Tapos na ang usapang ito. Huwag mo nang makikita ang binatang iyon. Ang kanyang huling mga salita ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Habang pinapanood ko ang likod ni Papa papunta sa kanyang opisina, pinigilan ko ang aking mga luha. Nalaman kong hindi ito simpleng pagtutol. Ito ang simula ng isang malaking digmaan sa pagitan ng nakaraan ni Papa at ng kinabukasang natagpuan ko. Pagkatapos ng magulong hapunan na iyon,
Isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa aming tahanan. Pakiramdam ko'y wala akong magawa sa harap ng matigas na pader ng aking ama. Makalipas ang ilang araw, noong Sabado ng umaga, isang hindi inaasahang anunsyo ang ginawa ni Papa. May bisita tayo mamayang tanghali. Kailangan mong nandoon. Ang kanyang boses ay hindi tumatanggap ng pagtanggi. Pagdating ng tanghali, isang matandang Ginoo ang pumasok. Siya ay isang matandang kaibigan ni Papa at ang kanyang dating commanding officer, si Colonel Davis. Noon ko naintindihan ang plano ni Papa. Hindi ito isang simpleng tanghalian, kundi isang pagdinig na inihanda niya para kumbinsihin ako. Pagkaupo sa hapagkainan, nagsalita si Papa. Colonel, ang anak kong si Isabela ay may nobyong Pilipino. Kahit anong paliwanag ko tungkol sa Pilipinas noong panahon ko. Ang mga kabataan ngayon ay naniniwala lang sa mga nababasa nila sa internet. Tumingin sa akin si Colonel Davis nang may ngiti. Well, totoo iyon. Ang Pilipinas ngayon ay hindi na ang bansang nakilala natin. Nakaramdam ako ng pag-asa, ngunit sumunod ang mga salita ni Papa. Colonel, bilang isang eksperto, maaari niyo po bang ipaliwanag kay Isabela kung ano ang tunay na Pilipinas noon? Kung gaano sila nakadepende sa tulong ng Amerika? May kumpiyansa sa mukha ni Papa. Sigurado siyang maririnig niya mula sa pinakarespetado niyang opisyal ang mga salitang susuporta sa kanyang pananaw. Inilapag ni Colonel Davis ang kanyang baso. Tama si Ricardo. Noong panahon natin, kailangan talaga ng Pilipinas ang ating proteksyon. Ngumiti si Papa. Ngunit ang sumunod na sinabi ng koronel ay nagpatigil sa aming lahat. Pero matagal na iyon. Ang Pilipinas na naaalala ng tatay mo ay hindi na umiiral, Isabela. Ang kanilang militar at teknolohiya ngayon ay world class. World class, Colonel. Oo. Nabasa mo ba ang huling ulat ng Pentagon? May mga larangan kung saan ang teknolohiya ng Pilipinas ay mas nakalalamang pa sa atin. Kaya't ang ating mga kaalyado ay nag-uunahan na makakuha ng kanilang teknolohiya. Napakunot ang noo ni Papa. Imposible. Ang relasyon natin ngayon ay pantay na, Ricardo. O baka mas higit pa. Tayo na ngayon ang nangangailangan ng kanilang teknolohiya. Ang kanilang mga bagong AI innovations ay isang bagay na hindi na natin maaaring baliwalain. Ang bawat salita ni Colonel Davis ay parang isang punyal na sumasaksak sa mga paniniwala ni Papa. Mula sa bibig ng pinagkakatiwalaan niyang eksperto, narinig niya ang eksaktong sinabi ni Marco. Nang tanghaling iyon, halos hindi nagsalita si Papa. Tila tahimik niyang pinakikinggan ang pagguho ng kanyang mundo. Nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Isang taong naligaw at nakakulong sa isang lumang mapa. Nang gabing iyon, kumatok ako sa saradong pinto ng opisina ni Papa. Pagbukas ko, nakita ko siyang nakaupo sa dilim. Nakatingin sa isang lumang litrato. Wala na. Ang dating kumpiyansa. Napalitan ito ng malalim na pagkalito. Tahimik akong umupo sa tapat niya. Nandaan mang ate. Nangdaan mang atae. Papa, pwede po ba tayong mag-usap? Hindi pa rin siya nagsalita. Naglakas loob ako. Kalimutan po muna natin ang lahat ng data at ang sinabi ni Colonel Davis. Gusto ko pong pag-usapan ang isang tao. Tungkol kay Jose Miguel, ang taong minamahal ko. Dahan-dahan kong ikinuwento ang mga nakita ko kay Jose Miguel sa mga nakaraang linggo. Ang kanyang kahinahunan sa krisis, ang kanyang kabaitan sa mga matatanda, ang kanyang malalim na pagmamalaki sa kanyang trabaho, at ang kanyang taos-pusong paggalang sa mga veterano. Papa, hindi siya galing sa isang mahinang bansa na naaalala ninyo. Galing siya sa isang bansang umunlad dahil sa sakripisyo ng mga taong tulad ninyo. At hinding-hindi niya iyon nakakalimutan. Hindi pa rin inaalis ni Papa ang kanyang tingin sa litrato. Pakiusap po, kahit isang beses lang, makipagkita po kayo sa kanya. Hindi bilang isang Pilipinong inhinyero, kundi bilang nobyo ni Isabela. Kung pagkatapos noon ay sasabihin ninyong mali ako, rerespetuhin ko po ang desisyon ninyo. Pumasok si Mama sa opisina.
Hinawakan niya ang balikat ni Papa. Mahal, ang anak natin ay nagmamakaawa na. Pagbigyan na natin siya. Pinalaki natin siyang may tiwala. Ipinikit ni Papa ang kanyang mga mata. Sa wakas, nagsalita siya. Dalhin mo siya sa Biyernes ng gabi. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng hininga. Pakiramdam ko'y naitakda na ang araw ng paglilitis. Isang paglilitis para kay Jose Miguel, para sa nakaraan ni Papa, at para sa aking pag-ibig. Noong Biyernes ng gabi, ang hangin sa aming bahay ay parang katahimikan bago ang isang bagyo. Eksaktong 7:00, tumunog ang doorbell. Sa labas ay nakatayo si Jose Miguel, nakasuot ng isang maayos na suit. May dala siyang mamahaling alak para kay Papa. At isang magandang bouquet para kay Mama. Pagpasok sa dining room, nakaupo na si Papa sa dulo ng mesa. Tinitingnan si Jose Miguel na parang isang hukom. Maupo ka, sabi ni Papa. At lalong tumindi ang tensyon. Nagsimula si Papa na parang isang taga-usig. Sabi nila, magaling daw kayo sa panggagaya. Noong panahon ko, ang mga produkto ninyo ay puro kopya sa Amerika. Ganoon pa rin ba ngayon? Hindi natinag si Jose Miguel. Sumagot siya ng may paggalang. Tama po kayo, sir. May panahon po na natututo kami mula sa teknolohiya ng Amerika at sinisikap na makahabol. Hanggang ngayon po ay nagpapasalamat kami sa gabay na iyon. Huminto siya sandali at tiningnan si Papa ng diretso. Ngunit ngayon po, sa maraming larangan, kami na po ang nangunguna at bumubuo ng sarili naming teknolohiya. Ngayon, ang mundo na po ang naghahanap ng aming teknolohiya. Bahagyang kumibot ang labi ni Papa. Nagbago siya ng paksa. Ang kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Noong dekada 80, ang mga sasakyang gawa sa inyo ay mura lang. Ganoon pa rin ba? Muli, hindi itinanggi ni Jose Miguel ang nakaraan. Opo, ganoon po nagsimula. Lumaki po kami habang natututo. Ngunit ngayon, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ay isa sa mga pinakamabenta sa merkado ng Amerika. At ang dahilan kung bakit ako narito sa New York ay para i-apply ang aming self-driving AI technology na binuo sa Manila sa mga sasakyan dito. Ang teknolohiya na po ngayon ang bumabalik. Sa unang pagkakataon, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Papa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong siya mula sa ibang anggulo. Ang kanyang boses ay mas malumanay, ngunit may mas malalim na pag-aalala. Sige, mukhang mayaman na ang bansa ninyo. Pero iba itong usapan. Alam mo ba kung gaano kahirap ang intercultural marriage? Ang pagkakaiba sa kultura ay isang malaking pader. Sa tingin mo ba'y kayang lampasan ni Isabela iyon? Tatanggapin ba ng pamilya mo ang isang Amerikanang manugang? Pinigilan ko ang aking hininga. Sa wakas, lumabas na ang tunay na saloobin ni Papa. Inilapag ni Jose Miguel ang kanyang kubyertos at tiningnan si Papa ng may sinseridad. Sir, naiintindihan ko po ang lahat ng inyong alalahanin. Siyempre po, may mga pagsubok, ngunit naniniwala po ako na ang pag-ibig ay isang proseso kung saan ang dalawang magkaibang tao ay nagtatagpo at lumilikha ng isang bagong kultura ng magkasama. At palagi pong sinasabi ng aking mga magulang na ang pagkatao ng isang tao ang mahalaga, hindi kung saan siya nanggaling. Sigurado po akong mararamdaman din ng aking mga magulang ang pagmamahal na ibinuhos ninyo sa pagpapalaki kay Isabela. Ang huling tanong ni Papa. Ano ang gusto mo sa anak ko? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Jose Miguel. Mahal ko po ang tapang ni Isabela. Ang tapang na hindi manatili sa mga lumang paniniwala at hanapin ang katotohanan para sa kanyang sarili. Ito po ay katulad ng tapang ng henerasyon ng aming mga lolo't lola na lumikha ng isang himala mula sa abo. Nang gabing iyon, hindi nanalo si Papa laban kay Jose Miguel. Pagkaalis ni Jose Miguel, malalim ang iniisip ni Papa at hindi nagsalita. Ang pader na 40 taon niyang itinayo ay hindi gumuho dahil sa lohika, kundi dahil sa init ng sinseridad na lumikha ng malaking bitak. Matagal kaming nakaupo sa sala.
Walang nagsasalita. Ang tunog lang ng apoy sa fireplace ang pumupuno sa katahimikan. Malalim ang iniisip ni Papa. At hindi tulad ng dati, wala siyang sinabing batikos o galit. Maingat kong binasag ang katahimikan. Papa, kumusta po? Huminga siya ng malalim. Matalino at magalang na binata. Ngunit ang kanyang mga salita ay may bahid pa rin ng pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, si Marco, na nanonood lang, ay biglang tumayo. Papa, kung ganoon, puntahan natin. Ang alin? Lahat kami ay napatingin kay Marco. Ang Pilipinas. Tingnan natin kung tama ang mga alaala mo o kung tama si Kuya JM. Tingnan natin gamit ang sarili nating mga mata. Nagulat si Papa. Hindi. Bakit biglaan naman? Tila handa na si Marco. Kinuha niya ang kanyang tablet. Sa screen, may 4 na business class ticket papuntang Maynila na nakabook na. Nag-research na ako. Pwede tayong umalis sa susunod na linggo. Saan natin kukunin ang pambayad diyan? Gulat na tanong ni Mama. Huwag kayong mag-alala. Inipon ko ang premyo ko mula sa esports tournament last year. Para sa mga ganitong pagkakataon ko ito gagamitin. Ipinagmalaki ni Marco. Na-touch si Mama. Ngunit umiling pa rin si Papa. Hindi kailangan. Natatakot ka lang, di ba? Pinutol ni Marco. Ang sinabi ni Papa, ano, natatakot kang harapin ang katotohanan. Natatakot kang aminin na ang mundong pinaniwalaan mo sa loob ng 40 taon ay mali pala. Nagalit si Papa, ngunit hindi umatras si Marco. Sige, pustahan tayo tungkol sa Subic, kung saan ka nakadestino. Pustahan? Oo. Kung ang Subic ay hindi na ang atrasadong lugar na naaalala mo, tatanggapin mo si Kuya JM. Kung ganoon pa rin at umaasa lang sa Amerika, hinding-hindi ko nababanggitin ang tungkol sa Pilipinas. Ito ay isang hamon na hindi matatanggihan ni Papa. Idinagdag ni Mama. Mahal, pumunta na tayo. Tingnan natin mismo. Pagkatapos mag-isip, nagsalita si Papa. Sige, titingnan ko. Titingnan ko gamit ang sarili kong mga mata. Sa sandaling iyon, ang kapatid kong dati iisip bata ay ipinaglalaban ang aking pag-ibig sa sarili niyang paraan. Ngumiti ako kay Marco nang may pasasalamat. Gabi bago kami umalis papuntang Pilipinas, nakita ko ang ilaw mula sa opisina ni Papa. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakita ko si Papa, nakatayo sa harap ng kanyang lumang uniforme na nakasabit. 40 taon na ang lumipas, ngunit malinaw pa rin ang pangalang Ricardo Santos. Papa, hindi pa po kayo natutulog? Mahina siyang nagsalita. Ang kabataan ko ay nasa damit na ito. Kinuha niya ang isang lumang talaarawan. Tingnan mo ito. March 15, 1982. Muli, ang mga batang Pilipino ay naglilinis ng sapatos sa labas ng base. Bigyan mo sila ng $1. At parang nakuha na nila ang buong mundo. Iyan ang Pilipinas na naaalala ko. Wala akong masabi. Sa sandaling iyon, isang text ang dumating mula kay Jose Miguel. Hihintayin ko po kayo sa airport. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong ipakita kay Sir Ricardo ang bagong Pilipinas. Sinulyapan ni Papa ang screen ng telepono ko at bumulong, mayabang na binata. Kinabukasan, nagtungo kami sa JFK Airport. Sa harap ng check-in counter ng Philippine Airlines, dumating ang unang sorpresa. Isang staff ang bumati sa amin sa matatas na Filipino. Magandang umaga po. Papunta po ba kayong Maynila? Isang Amerikanong pasahero sa tabi namin ang nagulat at saka lamang nagsalita ng Ingles ang staff. Tumingin si Papa na hindi makapaniwala. Baliktad na talaga ang mundo, gaya ng sinabi ni Marco. Ang gate ay puno ng mga Amerikano na papuntang Pilipinas. Natanggap ako sa isang internship sa isang tech company doon. Exchange student ako sa UP. Habang naririnig ang kanilang masayang usapan, lalong naging komplikado ang ekspresyon ni Papa. Pagsakay sa eroplano, mas lalong naramdaman ang presensya ng Pilipinas. Nang ihain ang mainit na adobo at sinigang,
Isang Amerikanong pasahero sa tabi namin ang humanga habang sanay na gumagamit ng kubyertos. Ito mismo ang dahilan kung bakit ako sumasakay sa PAL. Pagkatapos ng take-off, isang anunsyo mula sa kapitan ang narinig. Nakakagulat, Filipino muna ang ginamit, bago sinundan ng Ingles. Hindi nagsalita si Papa, nakatingin lang sa mga ulap sa labas. Pagkatapos ng 14 na oras na biyahe, nagsimulang bumaba ang eroplano. Sa labas ng bintana, nakikita na ang baybayin ng Pilipinas. Ang huling anunsyo ng kapitan, mga pasahero, malapit na tayong lumapag sa isa sa mga pinakaabala at umuunlad na paliparan sa Asya, ang Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Sa wakas ay nagsalita si Papa. Sige, oras na para malaman ang katotohanan. Paglapag ng eroplano, nag-text ako kay Jose Miguel. Nandito na kami. Mabilis siyang sumagot. Welcome. Ito ang magiging linggo na babago. Sa pananaw ng inyong ama, ang hangin sa Naya na sumalubong sa amin ay iba sa alinmang airport sa New York. Sa halip na ingay, isang organisadong sigla. Sa halip na amoy ng alikabok, isang malamig at malinis na hangin. Tumingin si Papa sa paligid na parang isang taong napasok sa isang malaking museo. Ang matataas na kisame, ang sikat ng araw na tumatama sa makintab na sahig lahat, ay tila hindi totoo. Papa, tingnan niyo doon! Itinuro ni Marco. Isang puting robot ang naglilinis ng sahig ng walang ingay. Sa immigration, isa pang sorpresa ang naghihintay. Foreign passport holders may use the e-gates. Tumingin si Papa sa akin ng may pag-aalinlangan. Ligtas ba ito? Ngunit sa isang iglap, matapos iscan ang aking mukha, bumukas ang gate. Wala pang 10 segundo. Tapos na ang immigration. Sa baggage claim, naghihintay si Jose Miguel. Welcome po sa Pilipinas. Tinanggap ni Papa ang kanyang bati. Malaki na ang ipinagbago ng airport na ito. Ngumiti lang si Jose Miguel. Nagsisimula pa lang po tayo. Ang daan papunta sa syudad ay isang testamento sa kalinisan at kaayusan. Nagulat si Papa sa mga kalsadang, walang kahit isang piraso ng basura. Pagsakay sa tren, Airport Express, ang kaginhawahan ay higit pa sa first class. May mga charging port at high-speed wifi sa bawat upuan. Ang tren na ito ay direktang kumokonekta sa airport at sa Makati. Siyempre, gawa po ito sa Pilipinas. Paliwanag ni Jose Miguel. Tahimik lang si Papa habang nakatingin sa labas. Habang umaandar ang tren, umabot ito sa 100 kilometers nang walang ingay. Sa labas, hindi na mga lumang gusali ang nakikita, kundi mga nagtataasang gusali at mga industrial park. Pagdating sa istasyon sa Makati, muling natigilan si Papa. Libu-libong tao ang dumadaan, ngunit may kaayusan. At paglabas, ang dambuhalang skyline ng Metro Manila ang sumalubong sa amin. Ito ba ang Maynila? Nanginginig ang boses ni Papa. Ang tanawin ay sapat na para hamunin ang pagmamalaki na buong buhay niyang iningatan para sa New York. Ngumiti si Jose Miguel. Huwag po muna kayong mamangha. Ito pa lang po ang simula ng tunay na Pilipinas. Kinabukasan, nagtungo kami sa Subic. Tahimik si Papa sa sasakyan, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga alaala ng 40 taon na ang nakalipas. Mukha siyang isang general na handa sa digmaan, gustong patunayan na tama ang kanyang mga alaala. Ngunit pagpasok sa expressway, nagsimulang kumunot ang kanyang noo. Hindi ito ang daan. Dati, puro talahib lang dito. Marahang sumagot si Jose Miguel. Ito na po ang mga bagong expressway ngayon, sir. Sa loob ng 40 taon, maraming pagbabago na po ang nangyari. Ang mga lugar na naaalala ninyo ay mga bagong siyudad at industrial park na ngayon. Mahigpit na kumapit si Papa sa kanyang lumang mapa ng alaala. Ngunit ang mundo sa labas ay mabilis na nagbago nang sabihin ng nabigasyon na narating na namin ang aming patutunguhan. Ang nasa harap niya ay hindi na isang bayan ng mga lumang bahay na kahoy. Ito ay isang gubat ng mga matataas na kondominium, mga makikinang na gusaling salamin,
at maayos na mga parke. Ito ba ang lugar kung saan ako nakadestino? Garalgal ang boses ni Papa. Naglakad siya na parang nawawala sa sarili. Itinuro niya ang isang pasukan ng parke. Dito, may maruming ilog dati. May maliit na tulay na kahoy. At sa kabila noon, ang gate ng base namin. Kinuha ni Jose Miguel ang kanyang tablet. Sir, ang ilog na iyon ay isa na ngayong magandang lawa sa gitna ng parke na ito. Sa loob ng parke, may isang musical fountain. Nagtatakbuhan ang mga bata. Nagbibisikleta ang mga magkasintahan. Isang perpektong tanawin. Ngunit para kay Papa, ito ay isang guho kung saan ang kanyang kabataan ay binura. Umupo siya sa isang bangko. Nasaan na ang mga maliliit na tindahan? Ang mga lumang kainan? Hindi ko na sinabi ang nalaman ni Marco na ang maliit na tindahan ay isa ng malaking supermarket chain at ang lumang kainan ay isa ng national franchise. Tulala si Papa sa katotohanang ang lugar ng kanyang mga alaala ay nabura na. Lumapit si Jose Miguel. Hindi po sila nawala, sir. Nag-evolve po sila. Ang maliit na binhi na inyong pinrotektahan noon ay naging isang malaking gubat na aming pinalago. Pagkatapos ng araw sa Subic, hindi na nagsalita si Papa. Magdamag siyang nakatayo sa bintana ng hotel, nakatingin sa mga ilaw ng isang syudad na hindi na niya kilala. Kinabukasan, kumatok si Jose Miguel. Sir, may regalo po ako sa inyo, tumingin si Papa. Kagabi po, hinanap ko ang inyong pangalan at service record sa database ng PHUS Friendship Association. Naaalala niyo po ba si Mateo Cruz? Nanlaki ang mga mata ni Papa. Mateo? Ang kaibigan kong nagturo sa akin ng Tagalog. Paano mo? Nakatira po siya ngayon sa Maynila. Makikipagkita po tayo sa kanya ngayong hapon. Nang hapong iyon. Sa isang hotel lounge, nakilala namin ang isang matandang Ginoo. Ricardo, Diyos ko, ikaw na ba talaga iyan? Mateo, 40 taon ang lumipas, ngunit nagyakapan ang dalawang veterano na parang mga bata. Sa unang pagkakataon, nakita kong naluha si Papa. Naalala mo pa pala ako, sabi ni Mateo. Siyempre, dahil sa mga tinuro mo, nakayanan ko ang buhay dito. Nagkwentuhan sila tungkol sa nakaraan. Nagtanong si Papa. Ano na? Ang trabaho mo ngayon? Ngumiti si Mateo at nag-abot ng business card. Nakasulat, Chairman, M. Cruz Logistics. Dahil sa iyo, ginamit ko ang Ingles na natutunan ko sa iyo para magsimula ng isang maliit na trading company. Sinwerte lang. Kumuha siya ng isang kahon mula sa kanyang bag. Isang bagong smartphone. Regalo ko sa iyo. Dito ko na kinakausap ang mga apo ko. Ang linaw. 'Di ba? Tiningnan ni Papa ang modernong gadget at ang mukha ng kanyang kaibigan na dati tumatanggap ng tsokolate. Ricardo, dahil sa mga kaibigang tulad mo na nagprotekta sa Pilipinas, narating namin ito. Hinding-hindi namin iyon malilimutan. Itinuro niya ang labas. Tingnan mo ang tanawing iyan. 40 taon na ang nakalipas. Wala kaming pinagsimulan. Ngayon, isa na kami sa mga nangungunang ekonomiya sa Asya. Ito ang resulta ng ating pinagsamahan. Bago umalis, sinabi ni Mateo, ang anak ko ay may startup ngayon sa Silicon Valley. Ngunit ang apo ko, na nag-aaral sa Harvard, pagka-graduate, gusto niyang bumalik dito para mag-aral ng AI sa isang unibersidad sa Pilipinas. Noon ko nalaman, ang makapagpapanumbalik sa nawalang kumpiyansa ni Papa ay hindi ang bagong Pilipinas, kundi ang paggalang at pasasalamat na nabubuhay sa isang lumang pagkakaibigan. Kinabukasan, dinala kami ni Jose Miguel sa Bonifacio Global City. Kahapon po, nakita natin ang nakaraan at kasalukuyan ng Pilipinas. Ngayon, ipapakita ko ang hinaharap na pinapangarap namin. Pagpasok sa BGC, tila napunta kami sa taong 2050. Mga gusaling may kakaibang disenyo ang nagtataasan. Isang bus na walang driver ang dumaan. Papa, walang driver yung bus! Sigaw ni Marco. Ngunit nakatingin lang si Papa sa labas. Level 4 autonomous bus po.
Parte na po iyan ng pampublikong transportasyon dito. Habang naglalakad kami, isang drone ang naghatid ng kape sa isang mesa. Kahit ako, isang IT journalist, ay nabigla. Itinuro ni Jose Miguel ang isang basurahan. Ang mga basura po sa syudad na ito ay automatikong dinadala sa isang central facility sa pamamagitan ng mga tubo sa ilalim ng lupa. Hindi po kailangan ng mga truck ng basura. Ang huling hantungan ay ang City Command Center. Sa isang dambuhalang screen, nakikita ang lahat ng trapiko, enerhiya, at seguridad ng syudad sa real time. Isang artificial intelligence po ang namamahala sa buong siyudad. Matagal na nakatingin si Papa sa screen at bumulong. Buong buhay kong pinaniwalaan na kami ang lumilikha ng hinaharap. Pero ang hinaharap, nandito na pala. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tanging purong pagkamangha na lamang. Dumating ang araw na makikilala namin ang pamilya ni Jose Miguel. Kinakabahan ako. Nakatira ang kanyang mga magulang sa isang mamahaling kondominium sa Makati. Isang babaeng nakasuot ng magandang Filipiniana ang sumalubong sa amin ng may ngiti. Tuloy po kayo. Salamat sa pagdayo. Ang kanyang matatas na Ingles at mainit na pagtanggap ay nagpagaan sa aming loob. Ang kanilang tahanan ay puno ng mga libro at sining. Ang ama ni Jose Miguel ay lumapit kay Papa at nakipagkamay. Hello Ricardo, ako po ang ama ni JM. Isang karangalan na makilala kayo. Sa hapagkainan, isang masaganang handaan ang nakahain. Ipinaliwanag ng ina ni Jose Miguel ang bawat putahe. Nagsalita ang ama ni Jose Miguel, Ricardo, palagi kong ikinukwento kay JM ang tungkol sa mga taong tulad ninyo. Tungkol sa akin? Opo. Pagkatapos ng digmaan, ang aking ama, lolo ni JM, ay nagtrabaho rin kasama ang US military. Palagi niyang sinasabi, kung hindi dahil sa ating mga kaibigang Amerikano, hindi tayo makakabangon ng ganito kabilis. Naglabas siya ng isang lumang litrato, isang Pilipino at isang Amerikano na magkaakbay. Dahil sa kanila, naipag-aral namin ang aming mga anak kahit na mula kami sa abo. Ang tanging yaman namin ay ang aming mga tao. Kaya ibinuhos namin ang lahat sa edukasyon. Iyon lang ang paraan para maibalik ang aming utang na loob. Namula ang mga mata ni Papa. Ang bansang dati kailangan ng tulong ay isa na palang mapagmalaking kaalyado na hindi nakalimot magpasalamat. Pagkatapos ng hapunan, hinawakan ng ina ni Jose Miguel ang aking kamay. Isabela, hindi mo alam kung gaano kasaya si JM mula nang makilala ka. Salamat sa pagiging partner ng aming anak. Sa init ng kanyang mga salita, napaiyak ako. Nang araw na iyon, hindi teknolohiya o mga gusali ang nakita ni Papa, kundi ang tunay na puso ng Pilipinas. Sa huling gabi namin, dinala kami ni Jose Miguel sa pinakamataas na gusali sa Maynila. Gusto ko pong tapusin ang ating paglalakbay sa pinakamataas na narating ng Pilipinas. Sa observation deck, natigilan kami. Sa aming paanan, isang karagatan ng milyon-milyong ilaw ang kumikinang. Matagal na nakatingin si Papa sa ibaba. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Jose Miguel ang aking kamay. Lumuhod siya sa aking harapan. May hawak siyang isang maliit na kahon. Isabela, nanginginig ang kanyang boses. Sa tuktok ng maningning na syudad na ito, nais kong mangako na ilalagay kita sa pinakamataas na lugar sa aking mundo. Pakasalan mo ako. Umagos ang aking mga luha. Nang tumango ako, nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Lumapit si Papa. Hinawakan niya ang balikat ni Jose Miguel at tumingin sa tanawin. Mali ako, sabi niya. Buong buhay akong nakakulong sa aking mga alaala. Ngunit ang bansang nakita ko sa mga nakaraang araw, isa itong himala. Tumingin siya kay Jose Miguel. Akala ko, pinrotektahan ng aming henerasyon ang nakaraan ng bansang ito. Ngunit kayo pala, narating ninyo ang isang tuktok na hindi ko man lang naisip. Inilagay ni Papa ang aking kamay sa ibabaw ng kamay ni Jose Miguel. Hindi ko ibinibigay sa iyo ang aking anak. Pinapayagan ko siyang maging bahagi ng dakilang kinabukasang ito
na inyong nilikha. Sa mga salitang iyon, napahagulgol ako. Niyakap ako ni Papa. At habang nakatingin sa mga ilaw ng Maynila, nalaman kong hindi lang iyon mga ilaw ng isang syudad. Ito ang patunay ng isang himalang isinilang mula sa abo. At ang pinakamagandang hiyas sa mundo, na nagbibigay basbas sa aming pag-ibig. 6 na buwan ang lumipas. Isinulat ko ang aking karanasan sa isang IT magazine sa New York. Ang artikulo kong pinamagatang My Father Saw a Ghost in Manila, A Veteran's Look at the Miracle Nation, ay naging isang social phenomenon. Ang aking inbox ay sumabog. Binasa namin ng tatay ko ang artikulo mo at umiyak kami buong gabi. Dati rin siyang nakadestino sa Pilipinas. Isa akong estudyante sa Stanford. Dahil sa sinulat mo, sa Pilipinas na ako mag-intern. Hindi sa Google. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa aming tahanan. Dumating ang acceptance letter ni Marco mula sa MIT at Stanford. Anak, saan mo gustong pumasok? Tanong ni Papa. Ngunit nag-aalangan na inilapag ni Marco ang isa pang sulat. Nakasulat, University of the Philippines. Papa, sa Pilipinas po ako mag-aaral. Ano? Mas pipiliin mo ang UP kaysa sa MIT? Gulat na tanong ni Mama. Pa. Ang MIT ang lugar para matutunan ang pinakamahusay na teknolohiya ngayon. Pero gusto kong likhain ang teknolohiya ng bukas. Nakita ko iyon sa Pilipinas. Nakita ko iyon kay Kuya JM. Tumingin siya kay Papa. Ang pagpunta sa MIT ngayon ay parang pag-aaral kung paano gumawa ng mas mabilis na kabayo sa panahon ng kotse. Ang tunay na revolusyon ay nangyayari sa Pilipinas. Gusto kong maging bahagi niyon. Huminga ng malalim si Papa at ngumiti. Sige. Noong bata ako, lahat ng talento ay pumupunta sa Amerika. Mukhang kailangan kong tanggapin na nagbago na ang mundo. Humayo ka, anak. Maging pinakamahusay ka. 1 taon na ang lumipas. Asawa na ako ni Jose Miguel. At nakatira kami sa isang apartment na tanaw ang buong siyudad. Isang umaga, nanonood kami ng isang CNN documentary. Ang pamagat, The Filipino Dream, Is Manila the New Capital of the World? Ipinakita ang Naya, puno ng mga kabataan mula sa buong mundo. Isang American developer na graduate ng MIT ang nagsabi, sa Silicon Valley, gumagawa kami ng app para mas mabilis umorder ng pizza. Dito, gumagawa kami ng proyekto na nagbabago sa buong siyudad. Isang sikat na chef mula sa Paris ang nagsabi, bakit Maynila? Dahil narito ang pinaka-dynamic na food scene sa mundo. Ang Paris ay isang museo. Ang Maynila ay isang buhay na laboratorio. Isang video call ang pumasok. Si Marco, masaya sa kanyang laboratorio sa UP, at si Papa, na buong pagmamalaking nanonood. Ate, napanood niyo ba ang CNN? Ako na dapat ang susunod nilang interbyuhin. Tumawa si Papa. Kausap ko lang si Colonel Davis. Isang delegasyon mula sa Pentagon ang pupunta sa Maynila sa susunod na buwan para matuto ng drone technology mula sa Armed Forces of the Philippines. Sino ang mag-aakala? Tumingin siya sa amin. Nauna kayo sa aming lahat. Alam ninyo, kung nasaan ang hinaharap. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa labas. 40 taon na ang nakalipas. Tumawid ng karagatan si Papa para protektahan ang lupaing ito. Ngayon, narito ako para tuparin ang aking mga pangarap kasama ang taong mahal ko. Ang henerasyon ni Papa ay dumating para magprotekta. Ang aming henerasyon ay dumarating para mangarap. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang tinutulungan. Ito na ngayon ang bansang nagbibigay inspirasyon sa buong mundo.